Sumainyo ang Panginoon at sumainyo ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang aral niyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago at Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At siya ayaw nilang kinanling. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay itinagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya at nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid upang magturo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Jesucristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Batiin mo ang kapatid, sabihin mo, good morning, brother. Good morning, sister. Yeah. Tayo ay nasa unang Miyerkules ng Pebrero. Kaya nga, sabi nga, Our Mother Perpetual Health Day. Sigurado, puno na naman ang baklaran yan. At, of course, sabi nga ng Ebanghelyo, hindi kinilala si Jesus ng kanyang mga kababayan, kamag-anak at mga kasambahay. Pero bago pa yun, nakita natin na maraming nagtanong kay Jesus, saan niya nakuha ang lahat ng yan? Anong karunungan? Yung mga tinatawag na bashers. Sino ba rito naka-experience na mabash siya? Taas ang kamay. Mga nabash, o mga na, sabi dito, nakikriticize. At alam nyo, nakakalungkot kasi may narinig ako, na isang tao, na parang lagi siyang balisa, worried. Bakit? Kasi lagi niyang tinitignan yung comments sa kanyang mga posts. Lagi siyang, At alam niyo po ba, siguro alam niyo na yung kaso ni Dr. Willie Ong, di po ba? Bakit siya nagkasakit ng Dahil maraming nag-bash sa kanya, maraming nag-criticize sa kanya sa social media. Hanggang sa, bumigay yung kanyang katawan dahil sa stress. Na nakuha niya dun sa mga bashers, mga nag-comment. At maraming tao, hindi exempted ang simbahan, ang hindi makapaglingkod dahil, dahil natatakot sa sasabihin ng iba. Aminin. Alam nyo, marami na ako na-meet niyan. Sabi ko, sister, sige na, mag-lector ka na. Sister, sige na, mag-choir ka naman. Alam nyo, ang laging sagot nila, ay, ayoko, Father. Baka anong sabihin nila? Kaanong sabihin nila? Sabihin nila, what they will say. Hindi po ba? Minsan tinatanong ko sila,
o tinatanong ko yung sarili ko, iniisip niyo yung sasabihin ng iba? Iniisip niyo ba ang sasabihin niya ng Diyos? We are always preoccupied, of what other people will say. And you know, if that will be our condition, we will be paralyzed. We will never do anything, even those which are necessary. Bakit? No? Because lagi na lang tayong naghihintay. Ano sasabihin ni sister? Ay, ano sasabihin ng mga marites, ng mga marisol, ng mga tolits? Diba? And at the end of the day, you are under the influence of these people. And remember this, brothers and sisters, no one, I will tell you, is walang exemption sa criticism, sa pangbabash. Sino dito hindi na-criticize o naspagsabihan o nabash? Taas ang kamay. Wala. Lahat tayo, including myself, one way or the other in our life, we are criticized. We are bashed. We are. Naspagsabihan po tayo. Because we are not perfect. And, di ba sa may kasabihan, we cannot please everybody. Si Kristo nga, sa gospel, Jesus na yan, Son of God. And yet, you see, people are criticizing Him. Sino ba yan? Kaninong anak niya? Anak ng Maria yan, di ba? Di po ba? You see, Christ, the Son of God, was bashed and criticized. Son of God na siya, Ikaw pa? Ako pa? Many of us are afraid. Many of us are sad when we are criticized. But you know, it doesn't matter what other people will say. What matters is what God will say to us. Importante ang sasabihin ni Lord sa iyo. Bakit? Pagpapasok ka ba ng langit, itatanong sa iyo ni Lord, Oy, anong sinabi ni sister doon sa Holy Cross sa iyo? Oy, anong sinabi ni brother doon sa Sacred Heart sa iyo? Ganun ba yung tatanong ni Lord? No. If you go to heaven, the question will be asked to you, what have you done for me? No? Si God, anong ginawa mo? Minahal mo ba siya? Pinaglingkuran mo ba siya? That will be the question for us. Not what other people will say. No? Just like our saint today, Saint Agatha. No? She is patron of breast cancer. No? Alam niyo ba yun? Because in his martyrdom, her breast was cut. Pinutol yung kanyang nung siya ay nahuli ng mga sundalo dahil ayaw niyang magpakasal. No? She was a consecrated virgin. No? She wanted to be with God, to be married to Jesus. Ayaw ng mga ayaw ng commander ng mga Roman soldiers, and because Saint Agatha is a beautiful woman. Napakagandang babae talaga niya, So nabighani yung emperador, yung parang kapitan ng Kaya kinuha siya, dinukot pa siya dahil ayaw nga niyang magpakasal. And alam niyo, sa kulungan, nilagay pa siya dun sa may kasama siyang babae na marites, na kung ano-ano pinagsasabi sa kanya ng babae doon.
sa kulungan para lang bumigay siya dun sa may kapitan ng mga soldiers. At the end, she died for the faith. Namatay siya. At yun nga, no? Tinorture siya. Ang unang pag-torture sa kanya, pinutol yung kanyang dalawang. See? Brothers and sisters, let us be strong. No matter what we heard from others. Nandiyan yan. May gawin kang mabuti, may sasabihin sila. May gagawin kang masama, may sasabihin pa rin sila. What matters, it was God, what God will say to you. What matters is that you continue to be a martyr for Christ. Kaya nga alam nyo, sa totoo lang, sabi nga ni Pope Francis, mas maraming martyr today kaysa nung first century. Bakit? Kasi yung martyrdom ngayon, maraming form. There are many forms of martyrdom. One of it is yung sa social media. Yun nga, yung bashing, yung criticism, kapag naging faithful ka sa church, kapag ipinagtanggol mo yung simbahan, pinagtanggol mo yung katotohanan, maraming magsasabi, sino ka ba magsasalita? Hindi ka naman taga rito. Mga ganyan, no? And you know, we as Christians should be ready for it. And what is important is always to pray, to ask God for the strength and the grace to move on. And at the end, we will receive the greatest reward of all, to be with Christ. Are you ready to become a martyr for Christ? Yes or no? Nasaan yan? But you cannot enter heaven unless you can show Jesus the wounds that you suffered for Him.